Sinulat ng para, kaya huwag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Hanggang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali, doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahibas. Kasama ko si Ron Henry na Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun, tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon, dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw misyon. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon, kaya tinext ko na si Uncle, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi, dahil bukas may recording pa kami ni Clancy. Putol kong si Idol, sinundo ako sa labi gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Kahit daw na party, yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, pumunta kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang paki sa money, kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng nilit. Nung nalaman kong lagay na daw ng batang pagdilit. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Rekta sa Makati kahit traffic ay kainit. Kasama ko si Ruth at si Ivan, ang sikit, at si Kuya Albert, yung driver kung mabait. At saka si Ivy, aking manager at kapatid na merong talasimya. Isang kakaibang sakit, kailangan niya lagi salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel, yung Makati-Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Yung katabi ko sa backseat, si Ruboy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balay-siksikan kami sa aking chikot. Pagpalikot, tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party, sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede flavor, baka pwede magpa-picture kasi idol na idol kakalaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kami dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. Nakakagulan ang katutak ng media kap sa amin ng tumambar. Parang huntanglan, lampas ang pulo mabasaban. Pasensya na idol, napag-utusan lang. Humabang paatras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha, tinadapa, tinusasan, pinapatingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapa. Akala ko kidnap for ransom ang sadya, o kaya baka prank lang to na malala lang iya. Paano ba? Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kaya bukod na meron pong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang sila Naglalaba ko lang kasi nung isa lang sa mga kasama nila na sapat. Walang uniforme at nakamaskara ng lahat. Walang mirandong binakabasta lang agad. Masikahan ko din at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay. Kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulis siya, sa akin daw na pulis ka. Pero di makumpirma kasi walang kahit may isang saksi na pumirma. Walang